we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Diyos marhay na hapon mga kapuso, uni na ang Balitang Bicolandia. Hatod miyan pinakadarakula asin pinakabagong mga bareta sa Kabikolan. Kami ang tropa nin katotohanan, mahatod nin mga baretang mayong pigkikilingan, mayo nin pigpoprotehiran. Live halidigdi sa GMA Complex sa Naga City, ako po si Kate Dolovieres. Nakaparadang motorsiklo sa Libmanan, Camarines Sur, nagkaraba. Ang detalye kay ni asin kan iba pang mga kasulo na nagbungkara sa man-ibaybang lugar sa Bicol Region, tutukan sa report ni Jessica Calino. Kinakaninda kulang kalayo ang motorsiklong nakaparada sa gilid kan tinampo sa barangay Malinaw, Libmanan, Camarines Sur. Sa rikas kan paglakop kan kalayo, chassis na sanakan lunadan o itong pinakabis kan motorsiklo ang natada makalihisan kasulo. Sa investigasyon kan Libmanan Fire Station, minaabot pa sana sa lugar ang motorsiklo asin kakapaayos pa sana subuot ka inikan may sadiri na nag-ekskursyon sa lugar kan bigla na sanang magkaraba ang bihikulo. Upon checking namin dun sa mga debris na nasunog, meron din mga arcing. So meaning nagkaroon ng short circuit doon sa wiring ng mismong motor. And possible din na meron ding leakage o malapit doon sa gasoline ang wiring na nag-start yung arcings. Tulong magkataraid na harungman sa barangay Poblasyon del Gallego, Camarines Sur, ang nadanyiran kan nagbungkaras na kasulo pasado alas 5 nin maagahon kan Enero 21. Mantang pigpoporbaran kan mga bumbero na palsukon an kalayo, may mga linya kan kuryente pang nagsispark. Pigtarabangan man kan mga residente na mailuwas ang mga pwede pang maisalbar na gamit. Nagpapadagos pa ang investigasyon kan Del Gallego Fire Station sa kausa kan haros 2 oras na kasulo. Natumtumanin kalayo ang funeraryang ini sa barangay Antipolo, Minalabak, Camarines Sur, maagahon kasuudma. Saro sa mga pigihiling kan BFP Minalabak na kausa kan kasulo, iwan upos nin sigarilyo. Parang accidental in nature kasi may nakahiling na may naglalaad duman sa may parang assembly area katong mga kasket. Baka may nagtuturog po kaya duman, baka nagsigarilyo siya, saro po ito sa hiling tat. Maabot sa 1 million pesos ang kinakarkulong danyos na winalat kan insidente. Sa barangay Bibingkahan, Sorsogon City, sarong meat shop man ang nasulo, nakadamay pa magin ang kataid kaining tindahan. Sigun sa pirang mga residente, posibleng sa haraning poste kan kuryente nagpuon ang kalayo. Alagad nagpapadagos pa ang investigasyon kan Bureau of Fire Protection sa insidente. Mayo manin ibang nakadamay o nakulugan sa nangyari. Asin sa ngunyan, naribayan naman kan Sureco, ang nadanyiran na poste kan kuryente. Kaibanan si Gerald Gandia, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Gadanan sarong rider makalis makairaron sa kasabatan kaining oil tanker truck sa barangay P. Vera, Viga, Catanduanes. Sa report kan Viga MPS, barangay Kagawad kan sarong barangay sa Viga ang 58 anyos na biktima. Pigmamaneo subuot kaini ang sa iyang motorsiklo, alagad pag-abot sa nasambitan ng lugar, nakalaog ini sa balyong linya kan tinampo na naging rason para makabangga ini sa kasabatan na oil tanker. Nakairarom sa truck ang rider asin motorsiklo kaini asin naguyod pa nin haros 3 metro. Nagsapo nin malalang tama sa lawas ang biktima na naging rason kan sa iyang pagkagadan. Sa ngunyan, pigahalat na sana kan PNP ang desisyon kan pamilya kan biktima kung masunad nin kaso kontra sa driver kan truck. Pulit kami sa Viga Municipal Police Station na kung tayo ay magmamaneho, huwag po nating ispasawalang bahala yung ating kaligtasan. Kahit gaano pa ka-importante ng ating pupuntahan. Pinagsarong puwersa kan Naga City Police Office, LTO, PSO, HPG asin iba pa naglansar nin mahiwasang pagsitar kan mga motorista. Mga motoristang mayo nin lisensya, paso, an ORCR, asin modified an muffler. Pira sa mga nasitar kan mga otoridad.
Ang iba pang detalye, aramunta sa pagtutok live ni Chris Novello. Chris? Kate, ikinakaalarma kan mga otoridad ang haros sunod-sunod na road accident sa Naga City sa paglugpas sa nakang taon 2024. Kuno kaya sarang one-time, big-time checkpoint operations ang ipinaglansar kan mga otoridad kan nakaaging aldaw. Kaiba ang pinagsarong puwersa kang Naga City Police Office, Public Safety Office, LTO, Highway Patrol Group asin Anti-Belching Unit kan Senro. Sarong sorpresang one-time, big-time checkpoint operation ang piglansar sa mga mayor na tinampo kan syudad ng Naga. Suzuki Police Colonel Erwin Rebellion ang lakdang na ini basado sa nanotarang pagkakasunod na traffic incident sa syudad. Pun kaya kan maglaog ang taong 2024, uminabot na sa sanggatos na vehicular accidents ang naikurit na ikinakaalarma kan mga otoridad. Kasi all the while, wala po tayong mga crime except for this traffic accident. Okay? So, para maiwasan din natin yung mga insidente ng traffic accident kasi last night nakabilang po tayo ng 7. 2 days ago mayroon po tayong 4. So talagang very alarming ang traffic accident. Mga mayong lisensya, pasong ORCR, mga modified na muffler sinibapa, ang kumun sa mga violasyon kan mga motorista na nasitar durante kan operasyon, mapa 4-wheel vehicle, motorsiklo asin tri-mobile, mayong pinili na sinita ang mga otoridad. Okay man ini sir, para disiplina ang gabos ng mga driver. Kakulo na ngunyan mayong lisensya. Sa kabilugan, uminabot sa 104 na motorista ang naisyuhan ng citation ticket, 30 sa TOP, duang na kumpiskar ng pinapangalad na LED lights, asin sarong motorsiklo ang na-impound. Naglalao man ang mga otoridad na masunod sa patakaran ng mga motorista, nganing mainaan na ang mga nairehistrong aksidente. Kate, picture to man ni Colonel Rebellion na masusustain ang siring na operasyon asin dahil magiging ningas kugon. Dalaman sumut indicate para mabagat itong mga krimen na nagagamit ni mga lunadan, siring kan riding in tandem, asin itong mga krimen o mga krimen na may darang illegal na droga. Kate? Alright, Jos Mabalos, Chris. Sa ikatulong magkakasunod na semana liwat na mapautob nin paglangkaw sa presyo kan mga produktong petrolyo ang mga oil companies sa nasyon. Sa aga Enero 23, nakatala ang magdagdag nin 1 peso and 30 centavos per liter ang gasolina. 90 centavos naman per liter sa diesel, mantang Mayo nin magiging paghiro sa kerosene. Sigun sa Department of Energy Oil Industry Management Bureau, ang bagong paghiro na ini sa presyo, epekto kan naglalalang tensyon sa Middle East. Apara kaini yaon man ang posibleng pagdakula kan demand na piglalao man subuot na mangyari kan Organization of Petroleum Exporting Countries. Problema sa bulos nin tubig sa San Fernando, Camarines Sur na irahay na. Alagad nagkapi ng adjustment sa valving, pigsasagibo pa kan San Fernando Water Supply System, tanganing gabus na linya magkaigwanan nin bulos. Uyan report ni Jessica Calinog. Kumparar kan paglaog kan bulan in Enero, mas maray na ang bulos kan tubig ngunyan sa banwaan in San Fernando, Camarines Sur. Nairahay na ang saro sa mga mainline na nagkaaberyakan kasagsagan kan pagparauran. Asin sa ngunyan, nagsasagibo na sa naman ang San Fernando Water Supply System nin adjustment sa valving. Ongoing po si valving ni para mahiling po si mga maluluyang pressure kan tubig sa mga parteng haralangkaw. Piga-adjust mo po ngayon para maabot sila. Igo kung mga pirang usod pa ang hindi na aabot. Sa poblasyon kan Banwaan, nagbalik naman subuot ang maray na bulos kan tubig kan nakaaging semana pa. Alagad naririsaninda na urual daw tuyong pagkaaga, maluya ang bulos kan tubig. Sigun ki Engineer Lanyada, posible talaga ining mangyari ninhuli naman sa dakol kan mga konsumidor sa lugar. 1,700 na usod yan. Kaso pagkakaga po, sabi kanina abot na peak time na niyawan dyan ng sarabayan ng paggamit kan tubig. So naluya po ang pressure pero di na po nawawara. Magkakaigwa pa manin major repair sa iba pang linya kan tubig ang SFWSS. Ini ko mo pagpapasiguro subuot na dainaliwat mararaot asin magkakaaberya pa nin halawig na panahon ang tubig sa banwaan. Pigserto man kan opisina na sarong semana antes ang pag-irahay, aabisuhan ang mga konsumidor, nganing makapreparar asin makatipon manin tubig.
Kaibanan si Gerald Gandia, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Kaso kan hand, foot and mouth disease sa Naga City nagbaba ngunya na Enero 2024 kung ikukumparar kan Disyembre 2023 susug sa City Health Office. Tamang paghugas nin kamot asin pagkakaigwanin makusog na resistensya pira sa mga paagi tanganing makalikay sa HFMD. Uyan report ni Chris Novello. Naipasa na nahahaloy kan marhay sa helang na hand, foot and mouth disease an 6 anyos na aki ni Leia. Sa ladawan na ini, mahihiling ang mga butlig-butlig sa kamot asin iba pang parte kan hawakan sa iyang aki. Actually, sir, di ko po siya aram kung sa in siya nagpuon or sa inya na ko asi sa iyang HDMF. Pero kang time kasing ito, may klase na digdi. So, siguro, possible na digdi to sa school na ko Susog sa sarong medical expert sa eskwelahan subot ko na nakukuan hand, foot and mouth disease. Viral subot ining helang asin mga aking dain naghuhugas din kamot asin maluya ang resistensya ang kadalasang tinatamaan kay ini. Mostly po kasi nito is nakukuha sa direct contact pa rin. Tapos makikita po natin siya, usually ang symptoms na napapansin po natin is nagkakalagnat muna sila. After magkalagnat, mga ilang oras or isang araw pagkatapos magkalagnat, nagkakaroon na po sila ng parang rash sa kamay, sa bibig or sa paa. Inaabot subot nin 7 hasta 10 aldawan mga sintomas kan helang na ini. Kaya mas maray na maipahiling tulo sa espesyalista ang sarong aki. Ngunya na Enero, nakapagkurit ang City Health Office. Ning anom na kaso kang nasabing helang, masababa ko ni kukumpara sa 22 na kaso kang Desyembre 2023. Mayo subot ining pinipili na panahon kung kaya pagiromdom ni Dr. Miharo sa mga magurang na importanteng pakusugon ang resistensya kan mga aki asin pirming maghanaw nin mga kamot. Kaibanan si Carlo Abonita, Chris Novello, Balitang Bicolandia. Mga kapuso, kumparar ka nakalihis na semana mababawasan na po ang pag-uran, hulita para mientras na nawara ang epekto kan shearline. Alagad mapadagos ang huyop kan amihan sa pirang parte kan nasyon, mantang may posibilidad man in localized thunderstorm sa iba pang lugar. Huli man sa amihan, magiging maukol asin delikadong maglawod sa mga kadagatan kan Northern Luzon. Sa Bicol Region, maging andam po kita, hulita base sa datos kan Metro Weather. May tsansa nin uran sa pirang parte kan Camarines Provinces, Albay, Sorsogon, asin Catanduanes. Kaypuhan man na mag-ingat ang mga kapuso nyato sa iba pang parte kan nasyon, huli sa mga biglaan na pag-uuran. Insidente nin bullying sa mga eskwelahan sa Camarines Sur mas nagdikit na basado sa monitoring kan Schools Division Office. Papel kan mga magurang asin kan komunidad tanganing maibitaran ang mga insidente nin bullying pigtawan duon kan Department of Education. Aramon ta sa report ni Jessica Kalinog. Sa sarong aldaw, haros mas dakol na oras na nakakaibanan kan mga aki an sa indang mga kaklase sa eskwelahan. Kaya talagang pigian kami narkan mga paratukdo na imirar kumo sa indang mga tugang an mga kaklase asin kapwa estudyante. Alagad pareho kan magturugang, daima na iibitaran an surugutan sa mga ini na minsan napupuli naman sa bullying. Sa monitoring kan DepEd Schools Division Office kan Camarines Sur, kung ikukumparar kan taong 2020, nagbaba na ang mga reported sa indang insidente nin bullying na nangyayari sa laog mismo kan mga eskwelahan. Sa bilog na 2023, 5 bullying cases ang nakaabot sa inda, kadaklan gender-based bullying sa secondary schools. Actually, may mga parent orientation na ginigibo kami sa mga schools, yung sa orientation sa mga parents, kung ano ang role kang parents, at the same time yung mga teachers, and sinasabihan namin yung mga schools na importante na magkaroon sila ng anti-bullying policy pursuant to DepEd Order 55 Series of 2013. Ang pagkakaigwanin anti-bullying policy asin mga panundon sa paghandle o pag-atubang kaini, iuman subuot ang nakakatabang sa Milor Central School nganing maibitaran ang bullying.
May nagkakapira na insidente ni name-calling o pambabansag sa mga kapwa estudyante. Alagad natatawan man da at tulos din atensyon sa classroom pasana. Pero pag halimbawa, consistent siya, halimbawa sa isang linggo, nagkakailang beses siya binuli. So diyan, magkakandak ng investigation. Ano ba ang status ng batang ito? Bakit ganyan siya? Ganyan ang behavior niya. So pag ganyan mamang nangyayari, kinakailangan may report or incident report na galing halimbawa sa advisor. Dakulang porsyento daangani na nakukua o naaarog kan mga akian ugali, pati naan pambubuli sa saindang mga kaibanan sa harong o mga nakakasalamuha sa komunidad. Kaya importante na magiyahan asin madisiplina sindakan sa inda mismong mga magurang. Sasabihan ko na dai mambuli sa iba para dai man po siya mabuli, magiging friendly sa school. Dapat lang disiplina kan magurang. Disiplina kan magurang. Tapos itong ipahiling sa aki na na dai dapat nabilihon arog gayan. Disiplina ang kaipuhan. May kasabihan na kung habo mong gibuhon sa imo, dai mo man paggibuhon sa iba. Alagad sana, dai man kita magbuta-butahan sa nangyayari sa satuyang palibot. Asin kun may sala na, makanood na ipaaram ini sa tamang mga otoridad. Kaibanan si Jovel Obiso, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Extended hasta sa Mayo 10 ang pagsumitir nin aplikasyon para sa Communication Navigation Surveillance Systems Officer position na pigahanap kan Civil Aviation Authority of the Philippines. Naisugman sa Mayo 25 ang eksaminasyon para sa nasabing posisyon. Para man sa mga interesado na mag-apply, pwedeng makikoordinar asin magpasa kan mga rekisito sa Kaap Naga Airport sa Pili, Camarines Sur. Pigtatrabaho naman kan opisina ang magiging testing center sa Camarines Sur, tanganing dai naman kaipuhan pang magrayo kan mga aplikante para sa mag-exam. Para sa updates, pwede man subuot na mag-antabay sa social media accounts kan Kaap Naga Airport. 11,000 na mga deboto sa Naga City nakisumaro sa ginibong foot procession sa imahen ni Santo Niño kasuudma. Aktibidad generalmenteng matuninong susug sa Naga City Police Office. Mantang prosesyon kan imahen kan Santo Niño sa Catanduanes, mas nagdadakula subuot kada taon. Uyan istorya ni Chris Novello. Generalmente naging matuninong ang ginibang prosesyon kanimahin kan Santo Niño sa Naga City kasuudma. Dahil naging ulangan maura na panahon sa mga deboto kan 27 barangay sa syudad na nagpartisipar sa foot procession po sa Immaculate Conception Parish sa Barangay Conception Pequeña pasiring sa Balatas New Development Area. Bit-bit kan mga deboto ang kanya-kanyang replika kan imahin siring na sana ni Fame na 12 dekada na subot na deboto ni Niño Jesus. Sabi po kang magurang ko, since bago ako iaki, na yaon na siya. Pirang taon ka ng ngunyan mo? Nasa 25 na kong ngunyan. Siguro mga 30. Sinundan inikan pagbendisyon sa mga imahen asin mga kaakian kasabay kan banal na misa. Dahil man nagpahurian mga kaakian sa indang sinulog dance. Susog sa mga otoridad, kinakarkulo na sa 1,000 na mga deboto ang nakisumaro sa foot procession. So far, wala tayong naitalang related ng mga incident that in connection with that activity. Niruso man kan mga deboto ang prayer dance procession na ginibo sa Vira Catanduanes. Nakisumaro sa aktibidad ang halos 30 eskwelahan na grupo, gikan sa mga ibang banwaan sa probinsya. Sa datos kan mga otoridad, ginakarkulo na sa 5,000 ang crowd estimate sa nasambitan ng aktibidad. I think it's getting better and bigger. Mas madami na po yung participants ngayon. Mas madami na yung mga participating contingents. May mga schools, meron din po mga religious groups, and even yung mga sa communities. Kaibanan si Carlo Abonita, Chris Novello, Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Anyos na lalaki sa Pulanggi, Albay, gadan makalis maligis kan tren. Pamilya kan biktima hagad ang tabang gikan sa PNR. Tutukan sa report ni Rosie Nieva.
Pasado alas 7 ninbang gikan Biyernes kan mag-agi ang tren gikan sa Naga City pasiring sa syudad nin Legazpi. Alagad paglagpas kaini sa barangay Sugkad, Pulangki, Albay, nakubanan na sanaan mga tao makalihis mahiling ang 20 anyos na lalaki na nakabulagta sa gilid kan riles. Mayo ng buhay, may malalang tama sa payo asin putol na ang bitis. Mayo man ni nakahiling sa insidente kaya padipisilan ang pigigibong investigasyon kan mga otoridad. Sigun sa ina kan biktima, mayo man ni problema sa saludan sa iyang aki. Mayo subuot siya ning ideya sa nangyari, hulitaan pagkaaram niya, nagkakarigusa na ini. Alagad ang test ang aksidente, igwa subuot ni nakahiling digdi na nag-agi sa sarong lamay sa lugar. Hagad man kan pamilya kan biktima ang tabang gikan sa PNR. Hindi ko po akalain mangyayari yan sa anak ko kasi mabait man po yan. Hindi naman po siya balabas. Bakit po ganyan ang nangyari sa kanya? Pigsyerto man kan PNR na bukas sinda sa investigasyon asin nakatalaan man sindang magpadara ning tabang sa pamilya kan biktima. So panawagan natin sa lahat ng mga barangays or municipality na dinadaanan ng tren, kung pwede sana na matulungan kami lalo sa mga ganitong pagkakataon na meron sanang mga, lalo yung mga crossings or na meron sana ding barangay visibility, yung mga tanod natin. Pigsyerto man kan lokal na gobyerno kan Pulangi na sisimbagan ninda ang pangapodan kan PNR nganing malikaya na ang mga siring na aksidente. Yung sa local government po, nakausap po din po si Mayor Adrian Salceda. According po sa kanya is magpapatawag po siya ng meeting sa mga barangay officials concerning sa mga may area na dinadaanan po ng train. Sa datos kan mga otoridad, ininaan ni kaduwang aksidente sa Banwaan na imbwelto ang tren, poon kan magbalik operasyon na ang PNR palaog sa probinsya nin Albay. Ini si Rosie Nieva, Balitang Bicolandia. Gadan ang 54 anyos na lalaki sa pambabadil sa barangay Katipunan sa Banwaan kan Placer, Masbate. Sigun sa report kan Placer MPS, nagtitinda ning gulay ang biktima asin nangyari mismo ang pambabadil sa pwesto kaini sa merkado. Masara nakuta na ini kan tindahan kan biglang pinaputukan nin 3 beses kan dai pa nabibistong suspetsyado. Sa ngunya nagpapadagos pa ang investigasyon kan mga otoridad tanganing maaraman ang motibo sa krimen asin para masusug ang sospek. Naglalauman ang pamilya kaini na makukuha ninda ang hustisya sa pagkagadan kan sa indang padre de pamilya. Sa iya karon pangit ako na hinaot matagalan siya gustisya. Ang iyang kamatayan, way kalaban-laban ang akong amahan. Parte kan pagsyerto kan food security sa nasyon, ang pagsyertong salbado man na konsumuhon ang mga kakanon na pigugusi kan mga paratanom. Kaya kasabay kan food safety campaign kan Department of Agriculture Bicol, pagsiguro man na nasusunod ang allowable tolerable level kan pesticide residue sa mga gulay. Ang pinakahuring pigbisita para digdi kan Regional Crops Protection Center kan Integrated Laboratories Division kan DA Bicol ang Banwaan nin Ragay, Camarines Sur. 25 grams kada klase nin gulay gikan sa merkado ang pigsairarum kan grupo sa pesticide residue analysis rapid test. Parte subot ini kan benchmarking kan ahensya para sa pigtutulod na regular ng pagkondusir kan nasambit na testing oras na mag-abot na ang mga ekipahe para digdi. Dapat ang standard ay kung na-sprayan, yung inani, 3 days mo siya bago dapat i-harvest. Baka ang ibang mga farmers natin ay paka-spray pa lang, hina-harvest na agad. Hindi safe yun kainin. So tayong mga consumers dapat ihugasan maigi yung mga binili natin ng mga fruits and mga vegetable para safe tayo doon sa tinatawag na mga residue level ng mga pesticide. 10 centavos per kilowatt hour, umento sa taripa sa kuryente kan Casureco 2 ngunya na Enero. Kooperatiba piga-antisiparan na ang posibleng epekto kan tig-init asin El Nino sa supply asin demand kan kuryente. Uyan report ni Chris Novello. May kadikit na aumento sa taripa sa kuryente ngunya na Enero ang Casureco 2, susug sa kooperatiba
10 centimos per kilowatt hour ang idinagdag sa residential, low voltage as in high voltage consumers. Nasa 8 pesos and 19 centavos per kilowatt hour nangunyan ang taripa sa residential gikan sa nating 8 pesos and 9 centavos per kilowatt hour kan Disyembre. Ang nating 7 pesos and 20 centavos per kilowatt hour sa low voltage consumers ngunya nasa 7 pesos and 32 centavos per kilowatt hour na. 6 pesos and 46 centavos per kilowatt hour naman sa high voltage gikan sa dating 6 pesos and 33 centavos per kilowatt hour. Ang tinido pong hababa si sa tuyang nababakal sa indang kuryente, ining supply kang kuryente, na kung sa nakaka-apektar man yan duman sa tuyang power rates ngunya na bulan na January 2024. Piga-antisipara naman kan kooperatiba ang posibleng epekto kan tig-init asin El Nino sa supply asin demand kan kuryente. Posible kiasubot na mangyari ang mga unannounced power interruptions dinhuli kan pagnipis sa supply ning kuryente. Kung kay abiso kan kooperatiba sa mga konsumidor na magtipid sa paggamit ning kuryente, posible man subot na maglangkaw ang taripa sa kuryente sa ikaduang kwarto kan taon. Kaya si Mido ni Kim kan Milaor Camarines Sur, maot man magtipid urod na tamang hapon subot na nakabukas ang ventilador huli kan mainit na panahon. Kung ni-araw ganing mga El Nino na naman bagada, siyempre maghapon na naman ang kuryente, maghapon na may electric fan. Kaya po anong talaga may electric fan. Mainit, naghirbi ang aki ko. Grabe init. Kay Bahan si Carlo Abonita, asin Gerald Gandia, Chris Novello, Balitang Bicolandia. Sarong babae na tubong Camarines Norte nangenot sa 2023 Dentistry Licensure Exam. Mantang albayano nag-ikasampulo naman sa parehong eksaminasyon. Bistuon tasinda sa istorya ni Rosie Nieva. Garong nagbunga ang sakripisyo asin pagpupursige kan 26 anyos na si Anicol Caig kan Barangay Dagotdotan, San Lorenzo Ruiz, Camarines Norte. Daisa na kaya siya basta nakapasar, alagad na ngenot pa sa 11,000 examinee sa 2023 Dentistry Licensure Examination sa rating na 83%. Actually, yung pinaka-biggest challenge po is yung pre-boards po namin sa school. Kasi nung pre-boards po namin sa school, di lang po ako lumalapit sa pro kasi nga nahihiya po ako. Proud parents man si Raul asin Imelda na dainali kaya maging emosyonal sa naging akomplishmento kan sa indang aki. Happy. Sobrang saya. I mean, parang hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala kasi deserve talaga nung bata. Unang reaction, paras kami umiyak. Sobrang saya. Yung bayaran yung hirap nang nakikita ko sa ginawa ng anak. Talagang deserving siya para maging makuha niya yung gusto niya talaga. Sa ngunyan plano ni Anicol na mag-apply sa Manila para makakuha ng experience asin magbuelta sa pag-aadal para maging sarong orthodontist. Di man kay ni pigsasaraan pinto na makapagserbisa sa iyang mga kababayan sa probinsya ng Camarines Norte. Apwera Kikaig, sarong Bicolano pa ang nakalaog sa 10th spot na may rating na 81.3%. Siya ang 26 anyos na si Vince Nelhan Mabilog, Candaraga Albay. Storya ni Mabilog, dawa dakol ang nag-aabot na agyat sa buhay, garo naging madali ini, hulita pirming nasa kataid niyaan sa iyang tugang na nagsilbi niyang kaklase poon kan elementarya, hasta sa nakatapos sa kolehiyo, asin sabay na nakapasar sa dentistry. Inspirasyon man kan mga ini ang sakripisyo kan sa indang ina na nagtrabaho abroad para sa indang marhay na futuro. Ini si Rosie Nieva, Balitang Bicolandia. Madadalan ang episode na ini asin iba pang pinakahuring lokal na bareta sa official website kan GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede man kamong magbisita sa sumuyang official YouTube channel, GMA Regional TV, asin i-click ang subscribe button para sa pinakamaiinit na bareta hali sa man iba-ibang rehiyon. Mabalos sa mga kapusong Bicolanong nagantabay, maging sa mga kapuso nyato abroad. Ninhulita sa GMA Regional TV, Local News Matters. Asin yan ang pinakadakula asin mainit na bareta sa Kabicolan. Ako po si Kate Dalovieres. Kami ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia, bilog na pwersa para sa mas dakulang misyon asin mas mahiwas na pagserbi sa nasyon.